Oy, mainit na balita mga kapatid, no? PBBM, hinarang daw si Mar Roxas. Hinarang saan mga kapatid, no? Yan ang ating aalamin at bibigyan ng reaction video sa mainit na balitang matutunghayan natin ngayon mga kapatid. Mula rito sa channel ni Banat PH Update TV. Yan mga kapatid ang pangalan ng pagkukunan natin ng balita. Yan. Huwag ninyong kakalimutan na mag-subscribe sa kanilang channel mga kapatid, syempre. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, wag mo rin kakalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video reaction. So wag na natin patagalin to. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. It's a big no. Marami ng palpak. Oo. Ito ang mainit na komento ng maraming netizen patungkol sa balitang ito. Mar Roxas, bibigyan ng posisyon sa kabinete di umano ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ooh. Dahil sa kaugnayan nito kay First Lady Lisa Marcos. Totoo nga ba na si First Lady ang nag-udyok kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nabigyan di umano ng posisyon sa gobyerno si Mar Roxas na kilalang dilawan noon. Usap-usapan, alamin natin kung may katotohanan. At hindi rin nakapagpigil ang mga sikat na BBM DDS supporter na magbigay ng kanilang reaksyon at komento patungkol sa balitang ito. Narito ang full report. Pero bago ang lahat mga kachika, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan. At huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. Subscribe! At yun na nga mga kachika, usap-usapan ngayon ang balitang di umano na may posibilidad na bigyan ng posisyon si Mar Roxas sa gobyerno. Dahil sa kamag-anak umano ni First Lady itong si Mar Roxas. Sad pa nga ng sikat na social media influencer at DDS vlogger na si Mark Lopez. For the true Marcos loyalist, what can you say about this? BBM is allegedly contemplating on giving Mar Roxas a position in his cabinet because of blood relation with Lisa. Is this acceptable? End quote. Nagbigay din ng... Kung kayo tatanungin mga kapatid, kayo ba isang ayon o hindi? Comment down below. Siyempre, ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinion, ang inyong komento, no? Comment down. With Lisa, is this acceptable? End quote. Nagbigay din ng kanyang hinaing at komento ang sikat na social media influencer na si TPL3. Ayon pa sa kanya, wow, it looks to me that there really are people who thinks that FLEM is stupid for suggesting something that many will view as nepotism just to sabotage her husband admin. Dropping the Pika notes no respect and then writing allegedly, but a rumor is a rumor, isn't it? So it would seem like the next target of them peers and whomever are being eaten by their envy or jealousy of the solid marital relationship of the first couple is none other than Madam Lisa herself. Yes. Did not Maharlika already started by alluding to the First Lady as babaeng ahas? Careful, their FLEM is not to be underestimated too. Tama, no? Hindi basta-basta pwedeng underestimate natin ang First Lady, no, mga kapatid, no? Ito ba ay paraan lang din o kasama sa mga ginagawang hakbang ng destabilisasyon? Pero mga kapatid, ito ay humor lang naman, no? O rumor lang naman mga kapatid. Hindi pa naman to factual, no? Hindi pa naman siya katotohanan. Rumor lang naman. No, kumakalat-kalat na usapan. End quote. May hirit naman si Crisette Laureta Chu. Thank you for this question. I don't think PBBM will waste his political capital on Mar Roxas. Even the most loyal Marcos supporters will do a double take, especially those from his mother province of Leyte. End quote. Kasi mga kapatid, pag ginawa yan ni President Marcos, no? Well, hindi ko naman sinasabing wag niyang gawin, no? Wala akong karapatan para diyan. Pero mga kapatid, kapag ginawa niya, no,
talaga magba-backfire sa kanya yan. Kasi aminin man natin o hindi, matindi ang labanan ng kulay ng politika rito sa Pilipinas, mga tol. Do ang sinasabi naman niya is unity, no, unity, pero hindi 100% ng kanyang mga supporters nandoon sa salitang unity. Kasi kung totoo, mga kapatid, na nandoon sa 100% salitang unity, di sana wala nang batuhan ng batuhan, di ba? Wala nang batuhan ng kung ano-anong eklabu. Tuloy natin. Samantala, hindi rin nakapagpigil ang ilan sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang reaksyon at komento Yan na, patungkol sinasabi ko. sa balitang ito. A big no. Marami ng palpak si Mar. Blood relation is not the right basis for the job. See? Diba sabi ko sa inyo, kapag ginawa ni PBBM yon na ipinasok niya si Mar Rojas sa kanyang gabinete, well, hindi natin sa dinidiscredit si Mar sa kanyang karunungan. Mahusay naman talaga si Mar, mga kapatid. Pero sabi ko nga rito, matindi ang labanan ng kulay ng politika, no? At kahit na gaano pa kagaling o magaling ang isang politiko, pero kapag ang kulay mo ay ganito, yari ka, no? Sa talagang maraming hindi sasang-ayon kahit na nga ang President PBBM o President BBM ay ang isinusulong niya ay unity, pagkakaisa, marami talagang magsasabi ng no, no, no. Tulad nyo, tatanungin ko kayo ba big yes o big no? Comment down below. He might bring palpak as well to his administration. Naku po, mag-isip po kayo, Mr. PBBM. Naging balingbing na po si Mr. Mar Rojas. Isip-isip po kayo, PBBM. Please, wag naman si Mar Rojas. Lahat ng hinawakan na pwesto ni Mar, puro palpak ang performance. Dapat makinig si PBBM. Makinig sa mga taong bumoto sa kanya. Which she said every time na magsasalita siya nung nangangampanya siya. Please, PBBM, makinig ka sa mga taong nagmamahal sa inyo 31 million versus sa taong nang hinihimasok sa pagpili ang ilalagay sa mga posisyon sa gobyerno. End quote. Po, eto si Rizal Ontiveros po, sa totoo lang, hindi po niya nililihim na may balak siyang tumakbong presidente. Di ba? Tinanong siya, ikaw ba tatakbo? Opo, hindi naman niya dinirekta. Pero sa madaling salita, gusto niya tumakbo na presidente. Alam po ninyo, no? Kahit po tayo hindi mataas ang panunungkulan natin sa gobyerno, alam po natin na may 3 equal branches ang government dito sa Pilipinas. Yung gobyerno po natin, may 3 magkakapantay, no, na sangay, no? Magkakahiwalay. Hindi po nila nasasaklawan yung bawat isa. Hindi wala pong sa 3 sangay niya walang mas mataas, kundi 3 magkakapantay na branches of government. Legislative na sa Kongreso, gumagawa ng batas. Yan po ang Senado at mga congressman, House of Representatives at Senado. Executive na pinamumunuan ng Presidente, Vice President at lahat po ng mga nanunungkulan, cabinet members and local government officials. At Judiciary na pinamumunuan po ng Supreme Court at iba pang lower courts. Ngayon, ito po ang siste, no? Sa magkanong batas, nililitis po si Leila de Lima. Huwag po tayong magpapaniwala kung kani-kanino, no? Kayo saksi, hindi naman kayo pinanganak kahapon Saksihan nga natin yung Jonel, no? Alam po natin na naganap. Inasuhan si Leila de Lima, kaya siya nakakulong. Bakit nakakulong? Kasi nga, di ba? Ang kaso niya ay may kinalaman sa droga. Huwag po tayong magkunwarian dito, no? So ngayon, nasa korte na po yan. Hindi po pwedeng makialam ang Senado at ang House of Representatives sa kaso ni de Lima dahil mayroon po tayong 3 naggagalangan at magkakapantay na branches of government. Hindi po pwedeng utusan ng presidente yung korte. Lalong hindi pwedeng utusan ng Senado ang presidente. Dapat sa lahat ng mga umaasta o nagbabalak tumakbo, alam po yan, very basic po yan. Basic po yan. Ito po ang sinabi ni Rizal Ontiveros na malamang sa hindi ay hindi niya alam. Risa, hindi, ako pala. Rizal Ontiveros to PBBM on de Lima, set her free. Tignan nyo. Inuutusan ni Rizal Ontiveros si Pangulong Marcos na palayain si de Lima. Una, wala kang kapangyarihan na utusan yung Pangulo ng Pilipinas. Ikalawa, walang kapangyarihan yung Pangulo ng Pilipinas na utusan ng korte. Maggalangan kayo. Kayong mga matataas sa gobyerno, igalan lang ninyo ang bawat isa. Nang kaming mga nasa baba ninyo,
ng kaming mga nasa ibaba ninyo, kayong mga nasa taas, kaming tumitingala sa inyo, ha? Ay gayahin kayo. Kasi dapat naggagalangan. Magagalit ang korte sa iyo, Risa Ontiveros. Inuutusan mo yung presidente ng Pilipinas na palayain si De Lima. Wala na yung korte. Bali wala ng korte rito. Si Ontiveros na lang ang magpapasya. At uutusan mo pa ang presidente ng Pilipinas. Kahit po ang presidente, wala pong kakayahan. Ha? Wala pong kapangyarihan ng presidente ng Pilipinas na utusan ng korte na magpalaya ng kanyang pinakulong. Korte po ang nagsabi na dyan ka. Ikaw ay pansamantala. Ay tinatanggalan ng karapatang maging malaya. Sino po nagsabi nun? Korte yun. Hindi po tayo bilang we are man or women or ang hirap kasi mga gender na yan. Tayo po ay mga tao na gumagalang sa batas. Sa saligang batas. At ayon sa saligang batas, hindi po pwede na utusan ng senador ang Pangulo at lalong hindi pwede utusan ng Pangulo ang mga korte. Pag nangyari yun, diktador na yun, no, mga tol? Talagang ano na yun? Ibang usapan na. Sa saligang batas. At ayon sa saligang batas, hindi po pwede na utusan ng senador ang Pangulo at lalong hindi pwede utusan ng Pangulo ang mga korte. Magugulo po tayo dahil lang po kay De Lima. At tanong ko sa iyo, Risa Ontiveros, bakit pinakulong nyo yung mga sa Parmali? Buti nga si De Lima may kaso eh. Kaya nakakulong. Yung Parmali ba na pinakulong ninyo? Meron bang kaso yun? Kumibo ka ba? Tinubihan mo ba si Gordon? Bakit natin papakulong yung mga yan? Wala naman silang kaso. Dehin bukiki ka. Dahil gusto mo yun. Di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo eh. Hindi ikaw nagpapasya kung sino ang kung ano ang just. Mas walang katarungan nga yun eh. Yung ginawa ninyo sa mga Parmali, wala po akong pakialam sa Parmali. Hindi ko nga kilala yung mga yan. Inchik kayo ng inchik sa Parmali. Puti, nung nakita ko, Dardani. Mga Bombay, mga Indiano yung nakita ko. Hindi ko makalikonsay sa utak ko. Inchik kayo ng inchik, sabay nung lumabas yung mga pinuno ng Parmali. Indiano pala. Di ba? Ang gulo-gulo. Ang point ko lang dito, masyado kang na umiepal na akala mo ikaw ay das. No? Na ikaw ay makatarungan. Kaya mo gusto palayain si Leila De Lima. Anong ginawa niyo rin sa mga tao? Na ayaw nyo lang yung sagot. Ayaw nyo lang ang sagot, ha? Napanood ko po yun, eh. Sumasagot po sila, eh. Ayaw nyo lang yung sagot. Kinontempt ninyo. Pinakulong nyo sa city jail. Pumalag ba yung presidente? Hindi. Dahil alam nila na karapatan na kayo ay may kapangyarihan na mag-contempt. Pero kung tutuusin, between De Lima na may kaso at doon sa mga pinakulong nyo na walang kaso, ano ang mas makatarungan doon na nakakulong? Sino ang mas makatarungan na nakakulong? Mahilig kayo sa ano, eh. Akala mo, yung justice nyo, no? Yung justice ninyo, halimbawa ngayon, o yung, eto pa pala, nakalimutan natin. At yun na nga mga kachika. At yun na nga mga kapatid, ano ang masasabi ninyo dito sa video na pinanood natin, no? Mga tol. No, ako hindi na ako magko-comment, no. Iiwan ko sa inyo yan syempre. At saan ba kayo? Maka-yellow, maka-red, ibig sabihin liberal o unity? O talagang gusto nyo ba yung unity na pagkakaisa? Wala nang kulay, sama-sama na lahat, wala nang opposition, di ba? Wala nang ganun mga usapang ganun. Basta daling kita sa gabinete ko. Or kayo ba ay magpapadala rin ng question sa ating Pangulo na wag mong tatanggapin yan, Mr. President. Ganun ba ang inyong masasabi? Comment down below mga kapatid. Babasahin natin yan sa susunod na video. Alright. So bago tayo magtapos, konting shoutout lang mga kapatid dito sa ating mga kaibigan na nag-comment dito sa last video na na-upload natin, yung about dun sa ginawa ni Madam Lenny doon sa Harvard. No? Anong masasabi ng ating mga kaibigan dyan? Shoutout kay Johnny Bello. Totoo ka po, matatalino talaga mga taga-Harvard, kaso mataas ang standard ng education nila dyan. Pero kung sakaling maniwala sila dyan, parang wala na silang pinagkaiba sa mga low-level utak ng mga taga. Nako po. Na madaling ma-brainwashed. Mga kapatid, no? Yan ang sabi ni Gionel Bello. Alright. Shoutout din kay Ginard Abilong. Dapat sa mga ganyang leader wag na mamuno, lalo lang napapasama ang imahe ng ating bansa pag ganyan. Shoutout din kay Maria Evelyn Rivera Reyes.
Thank God I was one of those 31 million touched by God to vote for PBBM. Alright. Shoutout din kay Grace Habagat. Kawawa naman si Madam Lenny na stock up utak niya. Diyos ko, siguro need din po natin ipagdasal si Madam Lenny para maka-move on na. Yan sabi, no? Ipanalangin mo na lang ang iyong kapwa. Fernando Trinidad, shoutout sa'yo. I believe in the high standard of morals of these Harvardians. Lenny probably thinks that she is doing herself good by doing such things against the Philippines. Whatever she is doing will very definitely create a boomerang effect on her. Karma is real. Ang sabi ni Fernando Trinidad. Alright, mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood at sana nagustuhan ninyo itong ating reaction video. At syempre, huwag ninyong kakalimutan na mag-subscribe kung trick mo yung mga ganitong klaseng video natin, mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.